Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart. The portion of the Lord is his people. Blessed Tuesday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today. It is the first day of our information and education campaign here in Ambuklaw, Binga, Benguet. Ambuklaw and Binga Dams here in Benguet province. And so, we are blessed because nabuhay, gising pa tayo and meron pa tayong mission sa buhay. We praise and thank you for your message in today's gospel. Allow me to read a portion of the gospel according to St. Matthew chapter 18. The disciples approached Jesus at sabi nila, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" Then Jesus called a child over and placed it in the midst and said, "Amen, I say to you, unless you turn and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. Whoever becomes humble like this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever receives one child such as this in my name receives me." So yun ang unang punto sa gospel na ito na pagninilayan natin. Whoever receives this child in my name receives me. Ang ikalawang punto ng pagninilay na kailangan natin gawin sa araw na ito is, sinabi niya, "What is your opinion if a man has 100 sheep and one of them goes astray? Will he not leave the 99 in the hills and go in search of the stray? And if he finds it, amen, I say to you, he rejoices more over it than over the 99 that did not stray. In just the same way, it is not the will of the Heavenly Father that one of these little ones be lost." Pakaganda ng mensahe. Una, kailangan daw tayo parang little children para makapasok tayo. The greatest daw in the kingdom of heaven. Ano ba yung children? Yung children, pagka napagalitan mo, mamayang konti, niyayakap ka na uli. Hindi nagtatanim, walang grudges sa puso. Isa yan. Yung children, nakarely sa parents. Ang gusto ng Diyos tayo nakarely kay Father God, kay Jesus, sa Holy Spirit. Ito yung totoong nakarely. Anong ibig sabihin yan, Tita Malu, nakarely? Kamakailan, binawian ng buhay ang aming ministry head, si Tita Jane. Eternal rest grant unto her, O Lord, and let perpetual light shine upon her. May she rest in peace. Isang bagay ang hindi ko mapapasubalian sa pagkawala ni Tita Jane, na kahit na ano pang daming nagdadasal, kahit na anong paghawak mo sa buhay mo, when it's your time, it's your time. Meron talagang dahilan para ikaw ay aalis sa mundo. Mabigat, malungkot, pero wala tayong magagawa kung hindi tanggapin na ito yung kaloob ng Panginoong Diyos. Kasi remember, madali lang tong sabihin na ang destination talaga natin hindi sa mundong ibabaw. Talagang doon sa langit, di ba? So lahat ng ginagawa natin, lahat ng pinagkakaabalahan natin is preparation lang ito sa eternal life. And so, kung nakafocus tayo doon,
mababawasan ang pain na nararamdaman natin sa pagkawala ng isang minamahal, napamahal na sa atin sa buhay. Yes, malulungkot tayo. It's okay to cry. Yes, malulungkot tayo kasi katulad nun, nagpe-prepare sila ng mga materyales para sa YGSS nung weekend. And yet, bigla siyang inatake. Ibig sabihin, time niya na. Mission accomplished na siya. Pero tayong nandirito pa sa mundo, hindi pa natin time, hindi pa natin mission accomplished. Kaya, masakit man, let go and let God. Yun yung mga little children yung mga nanay at tatay kapag oy, bakit ginanyan ng anak mo yung anak ko? Di ba nag-aaway-away sila? Mamayang konti yung mga children, naglalaro na uli. Pero yung mga magulang, ay naku po, kung hindi yan nagsabunutan, talagang kung nakarating pa yan sa barangay. So, ibang-iba talaga yung bata. Ibang-iba sa mga matatanda na mapagtanim, mapag-imbot, magpaghiganti. Ang matatanda, ang mga bata walang ganyan. Yun ang sinasabi sa Ebanghelyo. Ano pa yung sinasabi sa Ebanghelyo? Tungkol dun sa stray na isa versus the 99. Kasi hindi naman talaga tayo gusto ng Panginoong Diyos na mapariwara o maiba ng landas. Ang gusto ng Panginoong Diyos, tayo ay patuloy tayong lumakad dun sa landas na patungo sa Kanya. Though ito ay makipot na landas, kokonti ang makakasunod sa Kanya. Pero doon gusto ng Panginoon tayo. Ayaw niya tayong maligaw. Kaya nga naman, ang pagninilay natin dito sa gospel na ito ay mas malalim pa sana na pagninilay. And how will that happen? Yung mga bagay na nararamdaman natin, surrender natin sa Panginoon kasi hindi talaga yan madali. Hindi talaga madali. Napakarami tayong mga iniisip, maraming agam-agam na feeling natin the world is above us. Parang feeling natin, hindi ko kaya ito. Pero sa totoo lang, nandito ang Panginoong Diyos. Guidance, naalala ko yung topic ko sa GSS last Sunday, guidance. Talagang hihiling lang tayo na tayo ay gabayan ng Panginoong Diyos at pakinggan natin ang kanyang mensahe. Kasi hindi naman talaga niya tayo pababayaan. Totoong-totoo, ang realization ko, 1 week wala si Tito Jun, so helpless ako. Helpless na papasok ka sa opisina, nasanay ako na ihatid niya ako. Uuwi ka galing sa opisina, nasanay ako na susunduin niya ako. Yung seminar na yun, nasanay ako na dalawa kami. Pag nag-speak kami on a topic, dalawa kami. Yung ganun. Pero nung naramdaman ko kung ano yung nararamdaman ni Tito Fer, dahil si Tita Jane ay naumayapa na, pero even before yung nasa ospital pa, naisip ko, si Tita Jane hindi na babalik, pero si Tito June babalik pa. So sabi ko, salamat po Lord na merong ganitong mga moments na ma-realize mo how important your spouse is. How important the people you love na nandito pa. Kaya ang mensahe ko is, mahalin ang inyong mga kabiyak, mahalin ang inyong mga asawa, iparamdam sa kanila kung gaano sila kaimportante sa inyo. Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan na lang. Kapag nandito tayo sa mga moments na ito, nawa ma-realize natin how important our spouses are. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. We lift up to you the soul of Tita Jane, dear God.
We lift up to you the IECs that will happen in this week dito po sa Ambuklaw and Binga Dams. We lift up to you yung mga pamilya na naiwan ni Tito Fer, ni Tita Jane. At we lift up to you all the concerns of those praying with us right here, right now. Panginoon, be with us always and in all ways, and allow your presence in our lives to manifest. All this we pray in your mighty name through the intercession of our blessed Mama Mary. Amen.